Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito ang mga headline ngayong araw. Transparensya sa gobyerno. Pinapalakas sa Malacanang ang transparency sa mga proyekto upang maiwasan ang katiwalian. Kampanya kontra droga. 5 sospek ang pagbebenta ng droga ay naaresto sa Maynila. Pagtaas ng presyo. Gumawa ng hakbang ang DTI laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Tulong sa solo parents. Naglunsad ang DSWD ng libreng training at financial assistance para sa mga solo parents. Dennis Trillo itinanghal na Best Actor sa Metro Manila Film Festival 2024. Catherine Bernardo, nagbigay pugay sa ina sa kanyang kaarawan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa unang balita, isinusulong ngayon ng Malacanang ang pagpapabuti ng transparency sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, sisiguraduhin daw niya na maayos at nagagamit ang pondo ng bayan. Narito ang news report ni Lev Loyola. Malaki ang tiwala ng administrasyon na makakamit ang tiyak na pagbabago sa pamamagitan ng mas maigting na pagsubaybay sa mga proyekto ng gobyerno. Isang citizen hotline ang ilulunsad para mabilis na maiparating ang mga reklamo. Ayon kay Pangulong BBM, walang puwang ang korupsyon sa bagong Pilipinas. Patuloy ang kampanya kontra droga sa bansa. Arestado ang 5 individual sa isang bypass operation sa Manila. Ayon sa PIDEA, sangkot umano ang mga suspect sa pagbibenta ng shabu sa ilang barangay. Sa operasyon na isinagawa kagabi, nakuha mula sa suspect ang tinatayang mahigit 5 gramo na hinihinalang shabu na may street value na 350,000 pesos. Nagpaalala naman ng PIDEA sa publiko na maging mapagmatiyag at agad i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar. Tumataas pa rin ang mga presyo ng mga bilihin, dahilan para maapektuhan ang maraming pamilyang Pilipino. Ayon sa DTI, patuloy ang kanilang hakbang para mabababa ang presyo ng mga pangunahing produkto. Naging emosyonal ang ilang nanay sa palengke matapos amining kulang na kulang ang kanilang budget sa pang-araw-araw. Samantala, tiniyak ng DTI na magsasagawa sila ng masusing inspeksyon upang matiyak na walang overpricing. Panawagan nila sa mga tindero, huwag magsamantala na mahihirap na kapwa. Balitang pamilya naman, inulunsad ng DSWD ang bagong programa para sa solo parents na nagbibigay ng libreng skills training at financial assistance. Layunin nito mapalakas ang kakayahan ng mga single parents na sustentahan ang kanilang mga anak. Masaya ang mga solo parent na natanggap ang livelihood package mula sa DSWD. Sa tulong ng programang ito, nagkaroon sila ng pagkakataong magsimula uli sa maliit na negosyo para sa kanilang mga anak. Ipapasa rin nila ang karagdagang benepisyo sa ilalim ng Solo Parents Welfare Act. PBA Finals Game 7, Barangay Ginebra crown champions in a nail-biting finish. Sa harap ng libo-libong fans sa Philippine Arena, muling pinatunayan ng Barangay Ginebra ang kanilang never say die spirit matapos talunin ang TNT Tropang Giga sa Game 7 ng PBA Finals. Sa score na 92-89, isang crucial 3-point shot mula kay Scottie Thompson
ang nagpanalo sa Hinebra. Nakatutok, Lev Loyola. At ngayon, makakausap natin si Scotty Thompson. Scotty, anong naramdaman mo nung maipasok mo ang shot? Grabe po yung pressure pero kailangan ko po ito para sa team at sa fans ko. Ang suporta po nila na magbigay ng lakas loob sa akin. Scotty, anong masasabi mo sa inyong championship run? Siguro di na namin pinatalo kasi dito na kami sa spot namin. Tapos yung teamwork namin, syempre, di kami pupunta sa spot na to, hindi dahil doon. Maraming salamat, Scotty Thompson. Mabalik sa iyo, Chase Garcia. Gilas Pilipinas prepares for Olympic qualifiers with intense training camp. Puspusan na ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na FIBA Olympic Qualifying Tournament. Ayon kay Coach Chot Reyes, nakatutok sila sa pagpapahusay ng depensa at chemistry ng koponan. Nakatutok, Lev Loyola. At ngayon, nakakausap natin si Dwight Ramos. Dwight, paano ang naging adjustment mo sa training camp? Na-expect ang schedule namin pero okay lang. Kasi alam namin malaking laban nito, gusto namin ipakita na kaya namin lumaban. Kahit sa bahay sa world class teams. Dwight, ano ang mensahe mo sa mga fans na patuloy na sumusuporta? Maraming salamat sa mga fans ko dyan na patuloy na sumusuporta ko. Maraming salamat kay Dwight Ramos. Gabay sa'yo, Chase Garcia. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang inyong weather report. Bagyong Amihan nagdudulot ng malamig na panahon sa bansa. Patuloy na nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin dulot ng Bagyong Amihan. Nakasalukuyang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, mas bumababa ang temperatura sa madaling araw, lalo na sa mga lugar tulad ng Baguio City na naitala na 10 degrees Celsius ngayong umaga. Bukod sa malamig na panahon, inaasahan din magdudulot ng bahagyang pag-ulan ng amihan sa mga probinsya ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Pinapayuhan ng mga residente na magdala ng pananggalang sa ulan at maganda para sa biglaang pagbabago ng panahon. Samantala, ipinapaalala rin ng mga eksperto ang pag-iingat laban sa sakit tulad ng trangkaso at sipon na dulot ng malamig na temperatura. Magbantay din para sa posibilidad na pag-apon ng mga ilog sa mga apektadong lugar. At ayun lang ang mga weather report ngayong umaga. Maraming salamat! Good morning! Here are the headlines for today. Dennis Trillo, itinanghal na Best Actor sa Metro Manila Film Festival 2024. Catherine Bernardo, Nag-uwi ng prestihiyosong parangal si Dennis Trillo bilang Best Actor sa katatapos na Metro Manila Film Festival 2024. Pinuri ang kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Green Bones, kung saan ipinakita niya ang husay sa pagganap sa isang seryosong role. Sa kanyang mga tagahanga, isang malaking pasasalamat ang ipinahayag ni Dennis at nagbigay siya ng mensahe at inspirasyon para sa mga aspiring actors. Dennis Trillo, Best Actor sa MMFF 2024. Catherine Bernardo, At sa huling balita, nagbigay pugay si Catherine Bernardo sa kanyang ina sa Instagram upang ipagdiwang ang kaarawan nito. Ayon kay Catherine, ang kanyang ina ay isang inspirasyon sa kanya sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang post na ito ng aktres ay pinuri ng mga netizens at maraming fans ang nakiramay sa espesyal na araw ni Min Bernardo. Yan ang mga balita ngayong gabi. Muli ako si Jewel Lindsay Maderazo at ito ang iyong Showbiz Chika for today. At iyon ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Muli kami ang inyong tagapagbalita
Dino. Ako nga pala si Chase David Garcia. At ito, ang Balitang Agila.